Good morning, good afternoon, and good evening mga palangga. Hello and welcome to another episode of Lessons in Life. Our topic for this episode is all about problems. For sure, lahat naman tayo ay makaka-relate sa topic na ito. Dahil lahat naman tayo ay may kanya-kanyang kinakaharap na problema sa ating respective lives. Lahat tayo ay may iba't ibang pinagdadaanan sa buhay sa araw-araw na ginawa ng Diyos. May iba na mas mabigat ang kinakaharap na problema, meron ding nagsasabi na pinakamay bigat ang problema nila. Ganun pa man, wala sa gaano bigat, liit man o malaki na problema. Ang problema ay problema pa rin. Isa ito sa pinakadahilan kung bakit nahuhubog at nasusubok ang ating pagkatao, lalong-lalo na ang ating pananampalataya sa Poong May Kapal na siyang may likha at ating tagapagligtas. But it's so frustrating to think about those people who don't know how to handle such a trial, or some say the test of faith. May ibang napapariwara dahil akala nila matatakasan nila ang problema o kaya naman sa maling paraan sila nakakapit dahil sa pag-aakalang ito na maging solusyon sa current situation nila o naniniwala silang ito ang paraan para matatakasan nila ang problema dahil duwag silang harapin ito. Ito ang mga taong mahihina ang loob kaya mas pinipiling takasan na lang ang mga pagsubok sa buhay. Hindi nila alam o hindi nila naisip na hindi naman nawawala o nabibigyan ng solusyon. Instead, naantala lang. Kasi nga, hindi nila hinarap at hinanapan ng solusyon. Kaya ang nangyayari, the longer na time na hindi nila hinarap, mas napuprolong lang lalo ang suffering nila. And worse, mas lumaki at lumala lang ang naging problema. On the other hand, thank goodness to those people who are strong enough in handling the situation they've been through. Mas pinipili nilang gawin ang tama kahit na nasasaktan sila at nahihirapan. Nakakapagod man pero pahinga lang saglit at patuloy pa rin na lumalaban at nakikipagtagisan sa kinakaharap na dagok on their respective lives while they are trying to strongly hold on their faith. Fortunately, numerous individuals were able to not only surpass the struggling part of their life, but they've got to reach the top. Kaya naman, di nakapagtaka na mas naging malakas, matapang at palaban na sila kahit may panibago bagyo mang dumating sa kanila, ay sure nang kaya na nila. Madalas nangyayari ito dahil na rin sa support system na kanilang natatanggap mula sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, matibay din ang kanilang pananampalataya sa Diyos, kaya nagagawa nila ang mga bagay na tama at naggagabayan sila sa tamang daan na kanilang tinatahak at tatahakin pa. Nabibigyan sila ng enlightenment at wisdom para matimbang nila ang tama at mali. Pero paano na nga ba ang mga kawawang kapwa nating mahihina ang loob? Bakit madalas nag-i-end sa tragic ang kanilang situation? Marahil sinusolo nila ang kanilang problema. Natatakot silang walang makikinig sa kanila o di kaya naman natatakot silang hindi maintindihan at mahusgahan lang. Dahil na rin sa katuliroan, di na sila nakakapag-isip ng maayos. Tapos imbis na kumapit sana sa kanilang pananampalataya, ay tuluyan na silang bumitaw. Dahil akala nila pinabayaan na sila kaya nawasak ang kanilang faith sa Poong May Kapal. Kung lahat lang sana tayo ay may mahigpit na kapit at mas piliing gawin ang tama at maging ibabaw ang takot natin sa Diyos, wala sanang buhay na nasasayang dahil sa problemang kinakaharap. Dito sa mundong ibabaw, marami ang mga nangyayari at mangyayari pa sa hinaharap na hindi natin kontrolado, kung kaya dapat mas pagtibayin sana natin ang ating pananalig. Nang sa ganon,
Hindi tayo panghihinaan ng loob kapag dumating na ang panahon na may bagong dilubyo na raragasa sa ating buhay. Walang ibang malakas na panlaban kundi ang taimtim na pagdarasal para magkaroon ng tibay ng loob. Kahit ano pa mang mangyari at kahit gaano kahirap o kasakit ang pinagdadaanan mo, mararamdaman mo ang presensya niya. Dahil hindi ka bumitaw. Instead, mas hinigpitan mo pa ang kapit mo sa kanya. Hindi madali, oo. Pero kayang gawin kung mas pairalin ang tamang pag-iisip sa tulong ng gabay sa atin ng Diyos. Wala namang madali dito sa mundo eh. Pero alam naman nating lahat na kapag mahirap at masakit ang tinahak mong daan, mas maganda ang nasa dulo nito na naghihintay sa iyo. And for sure, pang matagalan ang maaani mong kaligayahan matapos ang mahaba, makipot, baku-baku, maputik, matarik, at matinik na daan. Kabilang pa ang mga iilang bagyo na iyong nararanasan habang binabagtas mo ang nasabing daan ng iyong buhay. Ang mga pumili sa madali, natural, panandalian lang din ang dulot nito sa buhay nila. Pero kung pinili mo ang daang kahit makipot, madilim, bako-bako na may kasamang putik, matarik na bahagi at maraming tinik, dahil naniniwala kang hindi ka naman nag-iisa na naglalakbay. Kahit kailan, hindi nawala ng mumunting liwanag kahit pa ito'y paandap-andap minsan, pero hindi naman ito tuluyang nawala ng liwanag kung bakit nagawa mo pa rin magpatuloy sa kabila ng kadiliman na iyong tinatahak. I want to end this episode by saying na this may be cliche to hear, but I think these are the right words to say. Patuloy ka lang kumapit sa iyong pananampalataya. Nang sa ganon, magabayan ka ng tama at hindi ka panghihinaan ng loob sa pagharap mo sa iyong problema. Sooner or later, pag nalampasan mo na ang problema mo, masasabi mong kaya ko pala. At kinaya ko dahil hindi ako bumitaw. Instead, isinuko at ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat. Another episode has been tackled and ended. I really do hope na may matutunan kayong aral. I also do hope na you will continue to support my upcoming episodes only here in Lessons in Life. This has been NC Epicene saying, to God be the glory.